Capulet! Dahil kami ang mas makapangyarihan sa inyo! Montagues! Montagues! Sana makilala ko ng aking minamahal at makasama ko siya habang buhay. Ano ba ito? Ako ikakasal sa iba ngunit hindi ko pinapangarap. Sino si Paris? Maibigan kaya ang Ginoo? Romeo, may magaganap na sayawan sa pamilyang Capulets. Tayo ay pumunta. Tara, pumunta na tayo, Romeo. Sige, tara. Tara. Juliet, ito si Claude Paris, iyong mapapangasawa. Maaari ba kita may sayaw? Oo, sige. Alis din ako agad ng Verona. Pero plano ko magpakasal muna bago mangyari yun. Ano naman sa'yo? Plano kong makahanap ng tunay na pag-ibig. Meron pa ba nun? Oo, para lamang sa mga niniwala rin. Napakaganda mo ang binibini. Walang makakatiis sa iyong ganda. Maaari ba kitang magsayaw? Oo, sige. Juliet, hinahanap ka na ng iyong ina. Juliet, hinahanap ka na ni Lady Capulet. Come here, babe. Guys, alamin mo kung sa anong pangalan ng nakasayaw ko kanina. Juliet, siya si Romeo at isa siyang Montague. Hindi, ang aking minamahal ay nagmula sa kaaway. Ngayon, hindi ko na maramdaman ang aking puso. Romeo, paano isang Montague nakapunta sa lugar namin? Romeo, umalis na tayo dito. Pero, Huwag ka na magsalita, tayo umalis na. Tara, umalis na tayo, Romeo. Romeo, bakit ka nagkikipagsayaw sa isang Capulet? Romeo, saan ka pupunta? Pupuntahan ko ang aking tandana. Ang pagkikita nila Romeo at Juliet ay ang mga eksena ng kanilang mga pag-uusap na puno ng pag-ibig at ang kanilang lihim na kasal ay ang mga sandali na naging masaya ang magkasintahan dahil sa pag-ibig at pangako na taglay nila Romeo at Juliet. Ang pinsan ni Juliet na si Tybalt ay nagpadala ng hamon kay Romeo. Tumanggi si Romeo na lumaban na ikinagalit ng kanyang kaibigan na si Mercutio na nagkapag-away kay Tybalt. Ba't mo ito nagawa, Tybalt? Napaka-demonyo mo, Tybalt. Karapat-dapat kang mamatay. Bakit mo nagawa yon? Huwag ka nang bumalik dito sa Verona. Alis! Ang pamilyang Capulet ay nadalamhati para kay Tybalt, kaya inilipat ni Lord Capulet ang kasal ni Juliet sa Paris sa susunod na araw. Nagalit ang mga magulang ni Juliet nang ayaw ni Juliet na pakasalan si Paris, ngunit hindi nila alam ang tungkol sa lihim na pagpapakasal niya kay Romeo. Tinulungan ni Friar Lawrence si Juliet sa pamamagitan ng pagbibigay ng natutulog na draft na nagmumukhang patay na siya. Bukas ng gabi ay inumin mo ang garapong ito. Ikaw ay aantukin at makakatulog ng walang tibok ng pulso. Makakatulog ka lang hanggang sa 42 oras. Araw na ng kasal, Juliet. Gumising ka na. Juliet! Juliet! Lady Capulet! Lord Capulet! Si Juliet! Juliet! Gumising ka! Anong nangyari sa iyo? Nagpadala ang praile ng isang mensahero upang balaan si Romeo sa plano ni Juliet at inanyayahan siya upang pumunta sa monumento ng pamilya Capulet upang iligtas ang kanyang natutulog na asawa.
Ang malagang mensahe kay Romeo ay hindi dumating sa oras dahil ang salot ay nasa bayan, kaya hindi na makaalis ang mensahero sa Verona. Nang marinig mula sa kanyang utusan na patay na si Juliet, bumili si Romeo ng lason sa isang apotekari sa Mantua. Bumalik siya sa Verona at pumunta sa libingan kung saan siya nagulat at pinatay ang nagdadalamhati na si Paris. Hindi ako papayag na iwan mo mag-isa. Magsasama tayo hanggang kamatayan. Romeo, anong ginawa mo? Romeo, mahal na mahal kita. Magsasama tayo hanggang kamatayan. Hindi man tayo pinagtagpo ng tadhana dito sa mundo, baka sa ibang mundo pinagtagpo tayo. Mula noon, ang dalawang angkan ay nagkamubutihan na. Naging matiwasay na ang kanilang buhay. Naitayo na rin ang estado nila Romeo at Juliet sa Verona kung saan nagsisimbolo ito ng tunay nilang pagmamahalan.